So, legal management. Basically, maganda siyang pre-law. So, kasi puro law subject siya, pero may management rin. So, matututo ka mga business subjects such as accounting, finance, marketing, yun. So, career path ng legal management, normally, magpaprepare ka for law school. Kasi maganda siyang pre-law since pagdating mo sa law school, sanay ka na sa mga law subjects, sanay ka na sa mga tao doon. Tsaka yung way of thinking mo, pang law na. Tsaka dahil sa business part nun, syempre, panahon ngayon, kailangan mo ng pera. Pag graduate mo ng law school, pwede ka rin mag-start ng business. Tsaka, pero hindi lang kailangan law school agad after ng legal management kasi may management part ka. So, you can get into the field of business such as marketing, finance. Though, yung mga nag-aral mismo ng marketing at finance, mas may advantage sa'yo. Pwede ka rin sa human resource kasi knowledgeable ka sa labor law. Pwede ka rin maging legal consultant sa mga businesses, gano'n, tsaka sa mga tax rin. So, basically, ang difference lang ng legal management sa actual law graduate is sa legal management, meron kang business subject, so mas broad. Tsaka, ang mga bar passers, mga nag-take up talaga mismo ng law, mas comprehensive yung training, tsaka mas may karapatan sila mag-sign ng legal documents. Pero basically, same lang rin yung tinuturo. Kaya pwede nga kayo maging legal consultant kasi hindi naman kailangan mag-sign ng legal documents mga consultant. Basta may alam lang sa law. So, ang interest and skills na kailangan nyo, mas kunti ang math sa legal management compared to other business subjects. So, hard work lang talaga ang kailangan, hindi kailangan ng skill. Siyempre, you have to think critically, magaling ka mag-analyze, mag-understand ng cases, tsaka makaintindi sa reasoning ng ibang tao. Kailangan rin okay ka rin sa language skills mo. Pero like I said before, hard work lang talaga kailangan. Yung mga language, logic, critical thinking, nakukuha lang rin naman siya along the way. Mga challenges, hardships, saka difficulties sa legal management. Una, mahirap mga tax subject kasi accounting subject talaga ang tax, though tinuturo sa mga legal management students. So, parang accountant, kailangan obsessive-compulsive ka. Kailangan mo rin maging masipag kasi maraming babasahin at i-memorize. Kunwari ang prof, may binigay na list ng babasahin, mga maraming babasahin. Normally sa ibang course, magbasa ka lang ng mga isa-dalawa doon, pwede na kasi parehas naman ang nilalaman. Pero sa legal management, kailangan mo talaga basahin lahat. Mahirap rin yung legal management way of thinking, yung legal way of thinking. Kailangan pilosopo ka mag-isip. So parang kailangan obsessive-compulsive talaga utak mo, very conscious ka sa details. So parang accounting na conscious ka, pero instead of numbers yung nagiging conscious mo sa details, words naman at yung message na binibigay ng words na yon. Tsaka majority ng prof ng legal management, puro lawyers, judges, justices. So palagi late yung mga classes nila. Kaya unlike nung high school, maaga ka magigising, magiging night or afternoon person ka talaga. So basically masaya naman siya.